Welcome to Pigeon Talk One-on-One, topic with conditioning, preparation, and system. Pigeon Talk with Jaime Lim and Aaron Claudio. Pigeon Talk One-on-One, powered by Talomi Probiotics, Bear Sale, Wingmaster, Bona Mix, Royalties, Victory, Gasty Pro, Burlington, Mikusin, Haggis. Magandang araw po mga ka-advance hobby. So welcome po sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. And today po, meron po tayong ka-co-host ngayon, si Boss Nelson Chua. And our special guest po ay walang iba kundi si Sir Joey Galang and Sir Gilbert Lopez, aka Bird Birdie ng BBC. Welcome po, Sir, sa Pigeon Talk 101 with Boss Jaime Lim. Thank you po. Magandang hapon sa inyong dalawa. So, Sir Joey, kamusta ang inyong MDR PHA? Thank you po. Maganda. Oo, ang ganda nga po. Sige. Nakita ko yung pictures ni Boss na nag-post siya. Ang dami ng trophies. So, ano yung mga napanalunan natin ngayong PHA MDR? Okay naman po. In terms of lap winner po, naka-ano po yata kami. First, Togegaraw, Young Bird. Lap champion to Gigaraw. First, Togegaraw, Old Bird. Tapos, third, Santa Maria. Santa Maria. Yes. Tapos yung overall, third overall YB, fourth overall Old Bird. Wow. Yun yung recent na. New regional. Okay. So talagang pag North talagang baluarte mo ang Norte. Hindi nawawala ang Joey Galang pagdating ng Norte. Hindi ko po masabing ganun. Siguro may konting swerte lang or I think. Hindi lang sa swerte. Yearly naman. Yearly. Consistent na sa North yan. Yes. But not only North, even sa South tumitis. Yes po. Talagang magaling. And then, napag-usapan natin yung mga ano. So, ano yung winning bloodline mo, boss? Well, yung ano po namin, yung alam po ng mga tao, actually, nanggaling po yan kay Mr. RS po. Kay Rayso. Nag-start po kami, I think, 1999, 2000. Okay. So, yung father ko kasi, father namin ng kuya ko, parang barkada sila ni Mr. Ray. So, nung time po na yun, papasyal sa bahay. Ako nun, ano pa lang ako. Tapos nakikita niya, nagigipag street fight po kami nun eh. Nung time na po yun, ano na siya eh, Rayson na siya nun. Yes. May TNC na. Sa Angeles pa siya naplalaro noong that time. Opo, parang... Allowed pa sa Angeles. Yes po, may time po yata sa PHC nun. Angeles. Malaki pa yata yung radius na ano. Yeah. So, Ayun pa yung binakadulo ng PHA before? Ang radius nila kay Sir Ray Sweet. Kasi dati wala naman sa PHA before. Walang radius eh. Walang radius. Walang radius. So kahit na malayo ka, pwede ka sumali. Wala pang bandiklak noon. By lang yun eh. By phone lang. Boy, phone. By phone lang yun. Baka sa South, kwan pa rin eh. Ang layo. Yung kapatid ni Henry Tan. Puro sa kanya eh. Laguna. Oo. Dahil sa Laguna, kapatid ni Henry Tan. So, paano yung computation nun, sir? By speed pa? Okay, I'll tell you about computation. Yes. I'm part of it before. Walang GPS. Yes. Ito mapa, tuldok lang kami. Sukat ko. Kaya sa PHA may mga nakatuldok na ano. Ganun lang. Yes, doon sa mapa ng PHA. Longitude, latitude. Ito lang yung distance mo. Hindi accurate. So hindi accurate. okay. Before, katuan lang naman. Yes. Then, nung may GPS, si Ben Gillette may GPS na. So, si Ben Gillette nag-introduce yung GPS. That's the time na medyo nagbago na. Kasi during yung before, yung walang GPS, hindi accurate ang maging speed. So, pagka malapit kang distance mo, talagang labang na labang ka. Siyempre, unang baksak ka, di ba? Halos walang partida na nga yun eh. This is talaga, napakalaban nila ng South, Laguna ka. Unang baksak sigurado yung Laguna. So, hindi accurate ang sukat ng distance. For sure, pag unang baksak ka, champion ka na. Kumbaga paunahan ng tawag. Yes. Ganun yun dati. So, makita mo, 1 to 10, puro sila. So, ganun yung naging before sa PHA. And yung sinabi ni Paring Nelson, way back 60s, phone call lang. Phone call. Yes. Even yung parang yung pet mo dati, yung fancy pigeon, PPA, di ba? Tatay na siya magpalaro din siya, by phone call lang. Phone call lang. Tapos may tumapri pa rin Jimmy, di siya niya kung anong time ka nun
Ganun lang yun. Dati matagal na yun. So, sa pigeon industry, keep improving na rin yung sistema natin sa clacking, everything, even sa kalapate. Talagang naka-update tayo ng mga kalapate. Even patuka, even vitamins, di ba? Everything. Dati walang gamot eh. Yes. Sa wala din ibon, ang hirap kumuha ng ibon talaga. Hindi ka tulad ngayon, pwede ka na mag-import. Yeah. Oh, yeah. Dati ang hirap. Totoo. Ilan lang ang nakakapag-import. Totoo. Diba? And then, sa ngayon, Sir Joey, kamusta naman natin yung breeding mo naman, sir? In terms of bloodline, Yes, oo. ganun pa rin po. Kung ano yung mga tumira namin on way back, yung galing kay Mr. Rayso. Pero na-discuss sa'yo kung anong bloodline ng kay Sir Rayso. Actually, medyo nakakatawa yung mga kwento ng mga ibon namin, Sir Jaime. Like, yung may tinatawag kaming alasingsing. Alas, yes, eh. Yung kwento nun, galing kay Rayso yun. Kaya tinawag namin alasingsing, gift bird. Aha. So, walang sing-sing. Yung binigay niya sa amin. Tapos, sabi ko, ba't po walang sing? Bobo yan eh. Sabi ganun. Paano po naging bobo? Nahuli ng kalaban ko yan. Kinat yung ring. Pinakawalan. Bumalik sa akin. O, sa'yo na. Sabi niya ba? Okay. Ang pala. Ay, Yun yung isang kwento ng mga... Marami kasi siyang kumbaga na gift bird or galing namin sa kanya. Isa yung ibon na yun. Dun sa mga naging foundation namin. Kaya siya naging foundation boss kasi siya yung nagpapanalo nung time na nag-uumpisa kami. Tapos merong isang ibon, pangalan naman niya boss, Babaya. Parang sa Kapampangan, ang tawag doon, yung kulay yung mata. Ganun yun. Yung kwento naman nun, gift bird din. Anong ulit yung sa Pampangan salita na? alas, babae. Alasing-sing, yung alasing-sing boss, ibig sabihin, walang sing, walang ring. Siya. Yung babae naman, pulang-pula Kala ko yung babae. mata. Kala ko babae niya. Yung babae ah. Pero, Ay, yung sa hindi ako didikit. Sabi ni Santi nga pa eh. Kaya pinaulit ko eh. Legendary ko eh. nung binigay niya yun, ano yun eh, natatandaan ko, 1998 yung hen na yun. Tapos sabi niya, sa'yo na lang to. Bakit po? Ayoko yan, malambot yung katawan. Akin yung, yung nestmate na sa akin. Ano Parang ganun yung natatandaan Ano yung ko. malambot yung katawan? Kaya yari. Walang gamot. Yun yung dalawang kwento. Tapos yung isa naman, yung Japan na Yes. tinawag naman namin, kala nung iba boss, kala nila import from Japan. Hindi, galing rin po kay Mr. Rayso yun. Ang kwento naman nun, meron siyang bagong dating na ibon. So ngayon, mag-loft visit kami ng kuya ko, nasakto, kinukwento niya yun, meron akong bagong ibon. Buni. Sabi niya, buni pa nga, hindi nga Japan. Kasi, Sir Jaime, merong sakit yung ibon. Di man sakit, nagbi-breed pero nalalagas yung niya. Nakakal ko yung gilid. May buni yan, sabi niya. Pero nabibreed ko. Nagkaroon na ako ng mga YB. Yung isa doon, naka-commercial ring ng Japan. So, yun yung napunta. Ang pagkakaalala ko, nung sabi niya, tinanong ko, ano po yung bloodline yan? Mga SBR. SBR. So, yun ang Staff man. Statman rin po. SBR. So, nung nag-umpisa, saan ka naglalaro? Way back po, kami-kami lang. Nila Congressman Lasatin, 1999 kami nag-start. Ang pangalan ng club namin sa Pampanga, ACRTC. Wala ka pa nun. Hindi pa. ACRTC. Parang ganun lang boss, yung clacking namin, watcher lang. Nag-start kami ng ganun, tapos later on, nag-evolve ng tawagan. Yes. Tapos, Pag dadating yung ibon, tatawag. yes. Later on na lang kami nakapag-bandiklak, siguro nung mga third year na nung club. Pero nag-start rin po kami ng ganun. Tapos, I think members po namin nun, nasa mga 30 lang yata kami. Premyo, wala. Puro lang. Katuan lang. Kaibigan. Happy lang. Dahil mahilig lahat kami, kahit walang premyo. Kanjawan na lang, no? Kanjawan lang. Ganun lang nag-start. Pero ngayon, Pampanga, ang dami na. Matindi po yung karera ngayon doon. Tapos, yun, nung nag-ano kami, si RS nun, sabi niya, may club na ba dyan? Oo, meron po. Sabi, kaso, konti-konti lang. Sige, pwede na muna yung mga kalapati na yan.
Tapos, anong fourth year, naalala ko, dahil madalas kaming mag-champion nandun sa ACRPC, I think 6 consecutive overall. Dahil ilan-ilan lang kami, madali lang po yung ano nun eh, yung laban. Tapos, nakwento ko sa kanya, balak po naming sumali sa sa Manila. So ano po kayang club pwedeng salihan doon? Sabi niya, ano ka, punta ka kay Mariano Lee. Mm. Yung club niya, yung PRPF. Yes. RCAP? PRDF. PRPF po. Nung time na yun, yung RPAP po, parang wala na yata eh. PRPF. 2002? Parang ganun. Most likely, No? parang year. So, PRPF, refer niya po kami kay Sir Mariano. Yun, dun kami nakapag-start. 2012, I think. Tapos, yun, first sali po namin. Luckily, kami. First overall. Oh. Tapos location namin nun sa Fairview po. Ang naalala ko pa, sabi niya, tinanong niya kami, saan ang location niya? Sabi nga nun. Doon po sa Fairview, sa SM Fairview. Pangit dyan, sabi nga nun. What do you mean po pangit? Kasi may certain location dito sa Manila na merong advantage, merong disadvantage. Doon sa Fairview, medyo disadvantage kayo dyan. Medyo naghahatid yung ibon. Kami, wala naman po kaming choice. Doon lang yung location namin. Doon kami nag-start ng PRTF. So when did you start sa PH? PH8 po, I think 10 years na po kami. Oh, tagal na rin.